Sa ibabaw ng mga lungsod ng mundo ng mga tao, ang ulap ay hindi na ulap, kundi usok ng pagkawasak. Ang dagat ay umaangat na parang galit na nilalang. Ang lupa ay bumibiyak na tila may humihila mula sa ilalim. Ang hangin ay umiiyak sa anyong bagyo. At ang apoy. Ang apoy ay hindi na apoy ng kalikasan, kundi apoy ng sumpa. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang tatlong anino ng wakas. Bathalang Gargan, ang katahimikang pumapatay sa pag-asa. Zaur, ang talim na walang panghihinayang. Olgana, ang inang gustong maging higit sa kanyang sariling takot. Sa bawat pag-ikot ng kanyang palad, winawasak ni Gargan ang realidad na parang papel. Sa bawat paglakad, bumabagsak ang mga gusali na tila mga tuyong dahon. Hindi siya lumalaban, nagpapasya lang siya. At kapag ang batala ang nagpasya, sino ang makakatutol? Sa malayo, kumikislap ang apat na liwanag na pilit pinipigilan ang pagguho. Terra, Adamus, Flamara, Dea. Apat na sangagre, apat na brilyante, apat na hiningang halos maputol sa bigat ng laban. Hindi na nila mabilang kung ilang beses silang nag-evictus, kung ilang beses silang bumagsak at muling tumayo, kung ilang beses silang halos mawalan ng pag-asa. Pero patuloy pa rin, dahil kung titigil sila, hindi lang Encantadia ang mawawala, pati ang mundo ng mga tao. At doon, sa gitna ng pagputok ng kidlat at paglamon ng dilim, naisip nila ang katotohanang masakit tanggapin. Hindi nila kayang pabagsakin si Gargan habang may dalawa pa itong sandigan. Si Zaor ang talim, si Olgana ang susi, at si Gargan ang pinto ng katapusan. Kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, mauubos sila bago pa man mapagod ang bathala. Kaya sa isang sandaling tila huminto ang oras. Sa pagitan ng pagsabog ng apoy ni Flamara at pagbungad ng isang dambuhalang bitak sa lupa, nagkatinginan ang apat. Walang mahabang usapan, walang sermon. Isang tahimik na pag-amin lang sa mga mata. Kailangan muna nating paslangin si Zaur at si Olgana. Dahil kapag iisa na lang ang kalaban, may pag-asa pa. At doon nagsimula ang plano. Habang abala si Gargan sa pagdururog sa mundo, habang ang kanyang hukbo ay sumasalakay sa bawat sulok, mga nilalang nagawa sa itim na enerhiya, mga alagad na may mga matang walang liwanag. Namataan nila si Olgana. Hindi siya nakikipagsagupaan sa harap. Nasa likuran siya, parang anino sa likod ng anino. At sa bawat hakbang niya, sumisipsip siya ng lakas mula sa mga bumabagsak. Parang pinapainom niya ang sarili niya sa takot ng mga tao. Parang ang gulo ay pagkain. Kumunot ang noo ni Dea. May galit sa dibdib niya. Galit na matagal nang nakatago. Galit na hindi lang para sa mundo, kundi para sa isang sugat na hindi naghihilom. Si Olgana, ang kanyang ina. Hindi na ina sa puso, kundi ina sa dugo. Isang ugnayang sumpa, hindi biyaya. Isang paalala na may mga pusong piniling maging bato. Lumapit si Dea na parang hangin. Wala kang maririnig. Pero nandyan na siya. Umikot ang liwanag ng kanyang brilyante sa palad. Pumilipit ang mga alon ng hangin. At ang paligid ay biglang nanikip. At sa unang pagkakataon sa buong digmaan, hindi lang si Gargan ang nakaramdam ng takot. Si Olgana. Napalingon ito, at bago pa man siya makasigaw ng utos, narinig niya ang boses ng anak. Matapang, nanginginig, pero buo. Brilyante, bulong ni Dea. Tanggalin mo ang hininga ng aking ina. Sa mismong sandaling iyon, tila tumigil ang hangin. Hindi umihip, hindi gumalaw, hindi huminga. Ang dibdib ni Olgana ay sumikip. Ang mga ugat sa leeg niya ay umalsa. Ang mga mata niyang may dilim ay nanlaki, at sa unang pagkakataon, lumitaw sa kanyang mukha ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Dahil ang paghinga, kapag nawala, hindi na kapangyarihan ang matitira. Kahit bathala, kahit halimaw, kahit anino. Kapag nawala ang hininga, tapos na. Ngunit bago tuluyang maipikit ang mga mata ni Olgana, isang hiwa ng itim na liwanag ang sumabog sa gilid ng ulap.
Isang tunog na parang punit na bakal ang umalingaw-ngaw, at sa isang kisap mata, ang espasyo sa pagitan ni Dea at Olgana ay napunit. Parang may humila sa realidad. Evictus. Sumulpot si Zaur. Hindi siya dumating na may babala. Dumating siya na parang hatol. Ang hirada niya ay umangat. Isang galaw lang, isang huling galaw, at mapuputol ang pangarap ni Dea. At nang ihakbang ni Zaur ang kanyang katawan para tagaing pababa si Dea, nakita ni Dea ang anino ng kamatayan. Ang mundo ay naging tahimik. Isang hibla na lang ang pagitan ng buhay at wala. Pero sa sandaling iyon, bumuhos ang tubig. Hindi tubig ng ulan, kundi tubig ng utos. Isang dambuhalang alon ang sumalpok kay Zaur sa tagiliran. Hindi lang siya tinulak, itinapon siya na parang dahong tinangay. Si Adamus ang dumating. Ang brilyante ng tubig ay naglalagablab sa kanyang palad. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. "Hindi ka mamamatay dito," sigaw ni Adamus kay Dea. "Hindi ngayon." Sumigaw si Zaur sa hangin. Nag-evictus palayo bago siya tuluyang durugin ng alon, at nang makalayo siya, hinugot niya ang sarili sa alon na parang hindi siya tinamaan. Ngunit kahit sandali, sapat na iyon. Huminga si Olgana, ubo, hikbi, puot, nabigo ang plano, at ang pagkakataon ay lumipas na parang usok. Nagkatinginan sina Dea at Adamus. Hindi na ito simpleng laban. Ito na ang digmaan ng mga puso. At habang ang apat ay muling nagtipon, habang ang hukbo ni Gargan sa malayo ay patuloy na winawasak ang mundo na parang laruan, nagtipon din ang tatlo, Gargan, Zaur, Olgana, sa gitna ng ulap na parang trono ng kadiliman. Doon, sa gitna ng itim na hangin, lumuhod si Olgana. "Batala," humingal siya. "Pagkalooban mo ako ng kapangyarihan upang maipagtanggol ko ang sarili ko laban sa mga diwata." Tahimik si Gargan. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sigaw. Tumingin siya sa kanya na parang naninimbang ng isang bagay na hindi tao ang sukatan. "Anong kapangyarihan ang gusto mo, Olgana?" Malamig na tugon ni Gargan. Bubuka pa lang ang bibig ni Olgana nang biglang sumingit si Zaur. Ang mga mata niya ay kumikislap sa ideyang matagal nang nabubuo. "Bathala, may alam ako," sabi niya. At ang tinig niya ay parang kutsilyong dumudulas sa balat. "Kung paano natin makukuha ang brilyante ng mga sangre." Napalingon si Gargan. "At bakit?" Mabigat ang bawat salita. "Hindi kayang pasunurin ng aking brilyanteng itim ang mga brilyante nila." Ngumisi si Zaur, at sa nangiting iyon, naramdaman ni Olgana ang kilabot. Dahil may isang kapangyarihan silang hindi nila alam na hawak nila. Bulong ni Zaur. Hindi elemento, hindi kulay, hindi apoy o hangin. "Ang diwa," dugtong niya, nagkibit ang hangin. Parang may isang bagay sa mismong salitang iyon ang gumising. "Kukunin natin ang ikalimang brilyante," sabi ni Zaur. "At ang apat na brilyante." Luluhod. Sa unang pagkakataon, nagbago ang tingin ni Gargan. Hindi masaya, hindi galit, kundi interesado. At kapag ang isang bathala na gaya niya'y naging interesado, masamang sinyalis iyon para sa mundo. Nagkatinginan silang tatlo. At doon ibinunyag ni Zaur ang pinakamapangilabot na lihim. "Ang mga bagong kambaldiwa na pinaslang ko at binuhay ko muli," sabi niya. "Hindi sila nabuhay bilang dati. Nabuhay sila bilang sisidlan. Hinigop sila ng apat na brilyante," dagdag niya, "at doon ko inilagay ang aking mga alagad." Parang tinamaan ng kidlat si Olgana sa utak. Kaya nababalot ng kapangyarihang itim ang ilang hibla ng liwanag ng mga brilyante? Halos pabulong. Tumango si Zaur. "Ang itim ay nakapasok na," sabi niya, "sa mismong ugat ng kanilang kapangyarihan." Tumingin siya kay Gargan na parang nagpapasa ng kutsilyo. "Kaya mo na ngayong hilingin sa iyong brilyanteng itim," mabagal niyang sambit, "na umanib sa iyo ang brilyante ng diwa. Hindi mo ito kailangang hanapin sa labas."
dahil nasa loob na ito ng apat. At parang may bumukas na pinto sa isipan ni Gargan, pintong matagal niyang hinahanap. Kung ganoon, mahinang sabi ni Gargan, kailangan nating makaharap silang muli. At sabay-sabay silang tumawa. Hindi halakhak ng tao, halakhak ng mga nilalang na sigurado sa wakas ng mundo. Muli nilang ginulo ang lupa, muli nilang pinabagsak ang mga gusali, muli nilang pinaluhod ang dagat. Ginawa nilang mas malala ang lahat, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. Dahil alam nila na ang apat na sangagre hindi kayang balewalain ang sigaw ng mga inosente. At tulad ng inaasahan, lumitaw ang apat sa gitna ng bagyo. Sa isang malawak na lugar na dating syudad, ngayon ay kapatagan ng guho, mga poste ng kuryente na nakabaluktot, kalsadang wasak, alikabok na umiikot. Humarap ang apat na sangre sa tatlong pasniya, at doon nagsimula ang laban na parang katapusan ng lahat. Una, si Flamara. Nagbukas siya ng palad at ang apoy ay sumirit na parang dragon. Lumamon sa hangin, kumawala sa lupa, umakyat sa ulap. Ang init ay umabot sa buto, ang liwanag ay pumunit sa dilim. Ngunit si Gargan ay hindi umatras. Nagtaas lang siya ng kamay, at ang apoy biglang lumamig. Hindi naging yelo, hindi rin nawala. Naging walang saysay. Parang ipinakita ni Gargan sa apoy na hindi siya mahalaga. Sumunod si Terra. Pinatindig niya ang lupa. Ginawang pader ang bato, ginawang sibat ang mga tipak, ginawang higanteng kamay ang mga bundok ng guho. Dumagundong ang mundo, at kahit ang hukbo ni Gargan ay nadurog sa unang hampas. Ngunit si Zaor ay sumulpot, Evictus, at isang hiwa lang ng espada niya, nahati ang bato. Sa ikalawang hiwa, nabasag ang pader. Sa ikatlo, tumilapon si Terra. Sumunod si Dea. Ang hangin ay naging mga talim na hindi nakikita. Ang bagyo ay naging tanikala. Ang ulap ay naging kamay. Tinangkaan niyang itali si Olgana. Pigilan ang kanyang paggalaw. Ulitin ang ginawa niya kanina. Tanggalin ang hininga. Pero ngumisi si Olgana. At sa unang pagkakataon, lumitaw ang kakaiba. Ang hangin na dati sumusunod kay Dea, biglang nag-atubili. Parang may ibang boses sa loob nito. Parang may ibang utos. Sumunod si Adamos. Tinawag niya ang tubig sa ilalim ng lupa, ang tubig sa hangin, ang tubig sa mismong mga katawan ng alagad ni Gargan. Ang paligid ay naging dagat, at ang mga alon ay kumilos na parang mga ahas. Ngunit si Gargan ay muling nagtaas ng palad. At ang tubig, bumigat. Bumigat na parang bato, at bumagsak ito sa lupa na parang patay. Sa bawat ikot ng laban, mas lumilinaw ang katotohanan. Hindi na ito laban ng apat na elemento laban sa kadiliman. Ito ay laban ng apat na elemento laban sa isang bathalang, hindi na bahagi ng batas ng mundo. Humihingal na ang apat. Nanginginig na ang liwanag ng mga brilyante. Ang mga ugat ng kanilang mga braso ay umiilaw sa sobrang pagpilit. At doon, sa gitna ng pag-atras nila ng isang hakbang, bumikas si Adamos. Mabigat, masakit, pero kailangan. Terra, Dea, Flamara, sabi niya, takas na tayo. Napalingon si Terra, parang sinaksak ng salita. Hindi natin siya kaya, dugtong ni Adamos. Hindi ngayon. Bago pa sila makapag-evictus, gumalaw si Gargan. Hindi siya sumugod, hindi siya tumakbo. Nag-utos lang siya. Ibinuka niya ang palad at ang brilyanteng itim ay umangat sa hangin, umiikot, kumikislap ng itim na liwanag na parang mata. At sa isang wikang hindi wika ng tao, hindi wika ng diwata, kundi wika ng lumang panahon, wika ng sumpa at paglikha, binigkas ni Gargan. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa tunog na parang basag na salamin. Ang ulap ay bumuka. Ang liwanag ng apat na brilyante ay biglang nag-alon, parang may humawak sa puso nila. Naramdaman ni Terra, Adamos, Flamara, at Dea ang sakit na hindi sugat ng espada. Sakit ito na parang may humihila sa loob, parang may kumakalas. Hindi, bulong ni Terra,
at nanginginig ang kamay niya. Ang apat na brilyante, lupa, tubig, apoy, hangin, ay nagsimulang manginig, kumislap, at sa pinakagitna ng kanilang liwanag, may isang puting sinag na unti-unting humihiwalay. Isang liwanag na hindi kulay ng elemento. Isang liwanag na parang hininga, parang kaluluwa. Hindi pala hiwalay ang diwa sa apat. Nakatago ito sa loob nila bilang tagapagdugtong, bilang puso ng apat na kapangyarihan. At ngayon, hinuhugot ito ni Gargan na parang hinuhugot ang buhay mismo. Unti-unting kumakalas ang liwanag. Si Flamara ay napaluhod dahil ang apoy niya ay biglang nawalan ng sigla. Parang kandilang nauubusan ng hangin. Si Dea ay napasigaw dahil ang hangin ay hindi na sumasagot. Parang tinanggalan ng kalayaan. Si Adamus ay napadapa dahil ang tubig ay naging mabigat. Parang wala ng daloy. Si Terra ay nanginginig dahil ang lupa ay tila hindi na kanya. Parang tinanggalan ng ugat. At si Gargan ngumiti. Hindi malaki. Isang maliit na ngiti. Ngiting nagsasabing, ito pala. At sa harap ng lahat, binigkas ang pangungusap na magiging marka ng kapalaran. Hinugot ko ang diwa mula sa apat na brilyante, lupa, tubig, hangin, at apoy. Ang puting liwanag ay tuluyang humiwalay. Sa hangin sa gitna ng itim na alon, muling nabuo ang brilyante ng diwa. Maliit sa anyo, pero ang bigat ng presensya nito ay parang isang mundo ang nakasabit. Kumislap ito ng puting liwanag na may halo ng apat na kulay sa loob. Brown, blue, red, green. Umiikot na parang apat na puso sa iisang dibdib. Napatigil ang lahat. Sandaling tumahimik ang hukbo. Sandaling tumigil ang bagyo. Gumapang ang takot sa mga mata ng sangre. Hindi nila ito kayang tanggapin dahil ang diwa ay hindi lang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit buhay ang liwanag nila. Si Gargan ay dahan-dahang lumapit sa lumulutang na brilyante ng diwa, parang bathalang kinukuha ang koronang matagal nang nakatago. At nang hawakan niya ito, hindi siya nasunog. Hindi siya tinulak. Hindi siya tinanggihan. Parang kinilala siya ng brilyante. At iyon ang mas nakakatakot. Bakit kinilala ng diwa ang kamay ng kadiliman? Bakit hindi ito lumaban? Dahil ba ang diwa ay walang pinapanigan? Basta ito'y magbabalik sa pinagmulan ng kapangyarihan? O dahil may mas malalim na propesiya na hindi pa natin nauunawaan? Nang matagumpay na makuha ni Gargan ang brilyante ng diwa, lumingon siya kay Olgana at doon nangyari ang hindi inasahan. Hindi niya ito kinain. Hindi niya ito tinago. Hindi niya ito ginamit sa sarili niya. Ibinigay niya ito kay Olgana. Parang ipinapasa niya ang susi ng kaluluwa sa isang nilalang na gutom sa kapangyarihan. Nang hawakan ni Olgana ang brilyante ng diwa, nanliit ang mundo sa paligid niya. Kumislap ang puting liwanag sa balat niya at sa loob ng mga mata niya, naghalo ang apat na elemento sa iisang dilim. Huminga siya, malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya huminga bilang ina ni Dea. Huminga siya bilang isang nilalang na posibleng maging higit pa sa ina, higit pa sa alagad. Tumingin si Dea sa kanya, at sa tingin niyang iyon, walang luha, pero may punit sa puso. Ada? Halos pabulong. Hindi niya alam kung salita pa ba iyon o sugat. Ngumiti si Olgana, ngiting walang init. At doon natapos ang unang yugto ng trahedya. Dahil habang ang apat na sangagre ay nakaluhod, mahina ang brilyante, nanginginig ang liwanag, hindi makapag-evictus, habang si Zaur ay nakatayo na parang executioner. Isang tanong ang dumikit sa hangin. Tanong na hindi mapapawi. Kung ang diwa ay nasa kamay ni Olgana, sino na ngayon ang tunay na kalaban? Si Gargan ba? Na kumuha? Si Zaur ba? Na nagplano? O si Olgana na ngayon ay may kapangyarihang magpagaling, magpalakas at magpaluhod ng kaluluwa?
At kung ang brilyante ng diwa ay kayang magpanumbalik ng buhay, kaya rin ba nitong magpanumbalik ng isang mas malalang kasamaan? Dahil sa mundong binasag ni Gargan, may isang bagay na mas nakakatakot kaysa pagkawasak ng lupa. Ang pag-asa na baka ang pinakadelikadong kapangyarihan ay hindi ang apoy, hangin, tubig o lupa, kundi ang kapangyarihang kayang baguhin ang mismong diwa ng isang nilalang. At ngayon, nasa kamay iyon ng isang taong handang gawin ang lahat para hindi na muling maging mahina. Nang hawakan ni Olgana ang brilyante ng diwa, walang kidlat, walang lindol, walang sigaw ng langit. Sa halip, katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa digmaan. Ang puting liwanag ay pumasok sa kanyang dibdib na parang hininga. Hindi ito nanakit, hindi rin ito lumaban. Parang kusang tumanggap ang diwa at doon nagsimulang magbago ang lahat. Huminga si Olgana at sa unang pagkakataon, ang hininga niya ay hindi galit, hindi takot, hindi uhaw, kundi malinaw. Ang mga sugat sa kanyang katawan, mga bitak ng itim na kapangyarihan ay kusang nagsara. Hindi dahil pinilit, kundi dahil ayaw na ng diwa sa kabulukan. Ang balat niya ay hindi naging banal, ngunit hindi na rin ganap na madilim. Para siyang nilalang na nasa pagitan, hindi diwata, hindi bathala, hindi halimaw. Ang mga mata niya ang unang nagbago. Dati, ang tingin ni Olgana ay palaging may galit. Parang may kailangang patunayan. Ngayon, ang titig niya ay parang nakakakita ng higit pa. Nakikita niya ang takot ng mga sangagre, ang pag-aalinlangan ni Zaur, ang tahimik na kasiyahan ni Gargan, at higit sa lahat, nakita niya ang sarili niya, hindi bilang ina, hindi bilang alagad, kundi bilang isang kaluluwang matagal ng sugatan. Ang diwa ay hindi lang nagbibigay lakas, ito ay nagbubunyag. Biglang bumuhos sa isipan ni Olgana ang mga alaala, hindi lang kanya, kundi ng iba. Ang sakit ng mga diwata, ang pagkamatay ng mga bata, ang takot ng mundo ng mga tao, ang mga desisyong ginawa niya hindi dahil masama siya, kundi dahil wala siyang ibang daan. Napaatras siya, hindi dahil mahina, kundi dahil biglang mabigat ang konsensya. At doon napansin ni Zaur ang kakaiba. Olgana, mababa ang tinig niya. Ang kapangyarihan, sundin mo ito. Ngunit hindi siya nilingon ni Olgana. Dahil sa unang pagkakataon, ang diwa ay hindi sumusunod. Ito ay nakikipag-usap. Hindi ka nilikhang maging sandata, bulong ng diwa. Nilikhang kang maging daluyan. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Olgana ang isang katotohanang ikinayanig ng kanyang pagkatao. Hindi siya ang may hawak ng diwa. Siya ang hinuhubog nito. Ang kapangyarihan niya ay hindi naging mas marahas, naging mas tahimik. Kapag kumilos siya, ang mga alagad ni Gargan ay biglang humihina. Parang nauubusan ng dahilan para lumaban. Kapag tumingin siya sa isang sugatan, ang sugat ay naghihilom, kahit hindi niya gustuhin. At doon nagsimulang matakot si Gargan. Hindi niya ito ipinahalata. Ngunit alam niya, ang brilyante ng diwa ay hindi tulad ng ibang brilyante. Hindi ito kayang ikulong sa utos. Kapag maling nilalang ang humawak, babaguhin nito ang may hawak. At si Olgana ay nagsisimula ng magbago. Hindi patungo sa liwanag, kundi patungo sa pagpili. Lumapit si Dea. Walang sandata, walang brilyante sa kamay. Anak lang, harap sa ina. Ada, mahinang sabi niya. At sa salitang iyon, may lahat ng sakit at pag-asa na hindi niya kailanman nasabi. Tumingin si Olgana sa kanya. At sa loob ng isang iglap, gusto niyang yakapin ang anak niya. Gusto niyang bitawan ang digmaan. Gusto niyang ihulog ang brilyante ng diwa at hayaang matapos ang lahat. Ngunit ang diwa ay nagpakita ng isa pang alaala. Isang aninong matagal nang nagmamasid. Isang nilalang na hindi naghahangad ng paggaling, kundi ganap na kapangyarihan. Isang nilalang na hindi kayang baguhin ng diwa, kundi kayang ikulong ito, si Mitena.
At doon napagtanto ni Olgana ang mas malupit na katotohanan. Hindi pa tapos ang digmaan at ang diwa ay hindi ligtas sa kanya. Kung mananatili ito sa kanya, pipilitin siyang pumili sa pagitan ng ina at kalaban ng konsensya at kapangyarihan. At sa bandang huli, baka siya mismo ang masira. Kaya gumawa siya ng desisyong walang nakakita. Sa gitna ng kaguluhan, sa sandaling abala sina Gargan at Zaor sa pagsupil sa mga sangre, unti-unting umurong si Olgana, hindi bilang takas, kundi bilang tagapagdala ng isang sumpa. Sa kailaliman ng isang lugar na hindi tinatapakan ng liwanag, naghihintay ang isang pamilyar na anino. Nakaupo sa trono ng yelo at galit, ang kanyang presensya ay parang sugat sa realidad. Si Mitena. Hindi na siya ngumiti. Hindi na siya sumigaw. Tahimik lang siyang nakatingin. Parang alam na niya ang mangyayari. Lumapit si Olgana. Hawak ang brilyante ng diwa. Ang puting liwanag nito ay bahagyang nanginginig. Parang may masamang nararamdaman. At doon nagsalita si Mitena. Malamig, tiyak, walang bahid ng pag-aalinlangan. Aking tapat na oblar. Ibigay mo sa akin ang brilyante ng diwa. Nanginginig ang kamay ni Olgana. Hindi sa takot, kundi sa alam niyang maling desisyon ito, ngunit kailangang gawin. Kapag ibinigay ko ito sa iyo, mahal na Kira, mahinang sabi ni Olgana, hindi ka na mababago. Ngumiti si Mitena. Ngiting walang kaluluwa. Hindi ko hinahangad na mabago. Tugon niya. Hinahangad kong manaig. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Olgana ang kaibahan nila. Ang diwa ay kayang baguhin ang sugatan. Ngunit ang piniling maging halimaw, hindi nito kayang iligtas. Ibinaba ni Olgana ang brilyante ng diwa sa palad ni Mitena. Sa mismong sandaling iyon, sumigaw ang diwa. Hindi sa tunog, kundi sa liwanag. Ang puting sinag ay kumurap, nag-alon at sandaling nag-atubili. Ngunit piniga ito ni Mitena, hindi pisikal, kundi sa kalooban. At doon nagsimulang magdilim ang puti. Napaatras si Olgana, parang may bahagi ng sarili niya ang tuluyang nawala. Nawala ang bigat sa dibdib niya. Pero kapalit nito, may paparating na kapahamakan na hindi na niya kayang pigilan. Tumingin si Mitena sa brilyante ng diwa at sa unang pagkakataon, hindi ito nagliwanag para sa buhay. Nagliwanag ito para sa paghahari. At sa likod ng lahat, malayo, tahimik, nakamasid, bahagyang ngumiti si Gargan. Dahil alam niya, hindi niya kailangang sirain ang mundo. Hinayaan niyang sirain ng mundo ang sarili nito. At sa pagtatapos ng gabing iyon, isang tanong ang naiwan sa hangin. Tanong na magpapahabol ng hininga sa sinumang makikinig. Kung ang brilyante ng diwa, ang pinakabanal na kapangyarihan, ay napunta sa kamay ni Mitena, may natitira pa bang pag-asa o nagsimula na ang huling yugto ng Encantadia?